Let me just start. Okay, so our topic for today is concrete. Uh, 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 Again, as part of the introduction to building construction. So my plan first is to discuss everything, the details about whatever the topics related under the each construction materials, and then before we proceed with the estimate part. Okay, so let's begin. So for the introduction, so concrete is an artificial composite material comprising a matrix of cementitious binder, typically Portland cement or asphalt, and a dispersed space or filler by aggregate, typically a rocky material, loose stone and sand, and then the binder, which is cement, glues the filler, which are the aggregates, namely sand and gravel. Uh, they form together a synthetic conglomerate. So class take note whenever we um, say concrete. So in other words, aside from this definition, the composition of concrete uh, at least are the following four, which is cement, um, gravel, sand, tsaka water. So without one of those four ingredients mentioned, so we can create concrete. Then yung sinabi ko na cement, na sand and gravel. So the other term for that is ano, fine aggregate tsaka coarse aggregate. Okay? So they can be defined or they can be um add as ayun nga, whether you call it sand or fine aggregate, or whether you call that coarse aggregate or um uh gravel. Class, ang spelling ng course niya ay COA. Para lang ano. Ayan ang spelling ng ano natin, course, meaning malaki. Okay, tapos yung isa is fine. Okay? Then whenever we say the term aggregate, it is the material added sa concrete na uh, normally kina-quarry. Okay, so yung sand is you excavate that sa nearest source, which is normally river, like here in the Philippines. Dito pala, Philippines, so like, dito sa atin sa Luzon. Not sure if where are the other island provinces get their fine aggregate. So dito sa atin sa Luzon, yung pinagkukuhaan natin ng sand is the the pinatubo lahar. So yun yung lahar sand natin na ginagamit. So we have quarries um within Pampanga and Zambales. Not sure with Tarlac kasi hindi ko pa nakita kung meron dong quarry sa may Tarlac side kung saan pumutok yung pinatubo. Pero nevertheless, so yun, the sun that was emitted by Mount Pinatubo. So nagagamit natin siya ngayon as sun. Yan. Then on the other hand, I think yung gravel is quarried within the mountain range of Rizal, I think, or cement yun kasi may pagawaan din ng semento sa sa parte ng Rizal sa may Teresa. Okay. So, at the end of this lesson, so ito yung ating mga learning objectives. Una, we enumerate the components of cementing material, understand and explain the qualities of a good concrete, followed by composition of concrete, and then understand the testing used for concrete, the ratio for concrete proportioning, uh, concrete mix design, curing period for the removal of forms,
different types of concrete admixture, different types of forms used in construction, and then lastly, the metal reinforcement. So baka magtaka kayo bakit may metal reinforcement. So because we kapag ang ginawa kasi natin is concrete lang. So so that's only the composition of four materials na binanggit ko. Now, if we considered may metal doon sa ating concrete, so ang tawag na sa kanya is reinforced concrete. Because concrete is known for its property na it is very good in compression, kaya lang but weak in tension. On the other hand naman, yung metals, which is sa case ng concrete, ang inhahalo natin is rebars. Meron kasing metal na structural steel. So hindi yun. So yun nga, yung rebar is once na hinalo natin, since it is known naman sa good intention, then yung weakness naman ng steel is weak in compression. So having those two combined, nagkakaroon tayo ng parang magandang material kasi nakaka-cancel out ng one over the other yung weakness. So yun nga, kapag pinagsama sila, yung compressive strength nanggagaling sa concrete, then yung tensile strength naman nanggagaling sa rebar. So i-drawing lang natin bago tayo mag-proceed. Although this topic will be further discussed. For example, meron tayong beam. Okay, beam. Wait lang. So for example, we have a beam. So sabihin natin supported by both ends. Now, ang deflection natin, 'di ba? Normally kapag we apply load sa ibabaw is pag ganito. Okay? So now, yung imagine niyo yung parang molecular composition ng concrete or yung niya, mismong surfaces niya tsaka yung sa loob. As you apply, so yung ibabaw, okay, yung ibabaw nako-compress yan dito. Then yung ilalim na parang naghihiwalay. Okay? So dahil 'di ba, kapag pinush mo 'to, etong ilalim, humahaba yung length, 'di ba? So with that, so dito nangyayari yung tension. On the other hand naman sa taas nangyayari yung compression. Normally, kahit ano namang material gamitin mo, kunwari isipin mo muna kahoy yan, 'di ba? Ang nangyayari sa ilalim na-i-stretch tapos kapag sobrang bigat, ang failure niyan nagsisimula sa ilalim, nabe-break. Kasi yun nga, naghihiwalay siya sa ilalim, nagkaka-tension. Then sa ibabaw, doon na-form yung compression. Now, if saying na this is a concrete material, ayan, so sabihin natin cross-section. And then, ayan, kunin natin yung gitna. Pwede naman kumuhin. Sabihin natin gitna, ayan. Then, in other words, compression happen sa ibabaw. Diba? Tama. On the other hand naman, tension happen sa ilalim. So, kapag wala tayong bakal, so ang mangyayari dyan sa concrete, sasabihin natin na itayo natin upright. Once na nag-apply ka ng load, pag walang bakal yan, mabibitak yan. Ang failure niya kung nasaan yung load.
So we don't want that to happen. Kaya for us to mitigate this failure kapag concrete, so naglalagay tayo ng rebar sa loob. Ayan. So now with that rebar, so drawing natin dito. Ayan. So with that rebar, actually ang dinedesign usually sa ilalim. Kung nasaan yung tension, eto pa yung sa taas naglalagay lang tayo para yung sa very basic para pantay sila tsaka may paglalagay ng stirrups. Pero may meron pa rin namang ano calculations that would require. Pero in simple cases na tension lang yung kailangan mo, yung sa ilalim lang yung meron tapos yun, ito yung sa ibabaw yung paglalagyan lang ng stirrups. Pero anyway, so yun nga, through this tension, the rebar na ina-apply natin, so i-withstand niya yung tension. On the other hand naman, since it is a concrete material, so yung compression, walang problema. So both of the materials work together to counter the the forces of compression and tension. So ganito yung bending ng beam kapag ka-supported at both ends, and then ito yung location ng compression and tension. On the other hand naman, if the beam is sabihin natin cantilever, so medyo ibang usapan yan kasi once na nag-apply ka ng load dito, sabihin natin the support is nandito sa side na to. When you apply a load, okay? So ang ano niyan, pababa, 'di ba? Tama, ganyan naman 'yan. Parang yung sa springboard ng mga swimming pool sa 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 parang sa Olympics, ganyan, 'di ba? So now, since ang deflection niya is ganyan or yung pagka nag-bend siya, i siya naman ang case naman natin is ang curvature niya parang pataas, 'di ba? So sa mga cantilever beams, okay, ang ano naman natin diyan, ang location ng tension at compression is magkabaliktad naman. Nandito yung tension, then nandito yung compression. Kasi yung ibabaw naman yung medyo na-stretch, 'di ba? Compared doon sa ilalim. So yun. So ganito yung magiging behavior, and then yun, ito yung location ng compression and tension, which will also be discussed sa inyo further kapag uh, nandun na kayo sa subject na RCD. So mas detailed yung dito discussion. Okay? So let's continue. So yun, kaya ko siya in-explain muna for you to understand the purpose of having metal reinforcement or steel reinforcement sa concrete. At saka kaya siya tinatawag na concrete lang versus the reinforced concrete. Pero i-discuss ko siya later on na in more detail. Ayan, so cementing materials. So ito yung mga cementing materials that can be used or yung binding or yung parang glue material or yung nagbabind. So first is lime. So it is one of the oldest manufactured building materials. So used in mortar and plastering by early civilization. So kahit panahon pa siguro ng mga Egyptians, ng mga Romans, etc. Ito din ginagamit nila. Then next is gypsum. So it is a rock a ground fine heated when it loses about 3/4 of its combined with water. So yun, same din. So it is a cementing material. So ayan, nung panahon pala ng Roman, doon nila na-invento yung cement. So from these two, so they evolved with this one. So the Romans were the first to develop cement by mixing slaked lime with pozzolana, which hardened under the water. Meaning, pag pinag-combine sila, tumitigas siya kapag may tubig. An Englishman rediscovered hydraulic cement, an English bricklayer and mason
invented, the patented Portland cement today. So sila yung nag-patent ng Portland cement. Then the word cement generally refers to Portland cement, which is the principal type of cement. So class, take note that there are many types of cement, pero ang pinakasikat or pinakakilala or yung pinaka-commonly ginagamit is Portland cement. So actually madaming klaseng cement. Let's do our quick research sa Google. Tingnan natin. Ay, cement types. Ayan, alam ko 15 to eh. Ayan, so may pozzolan. Ayan, may pozzolan yung ordinary Portland. Ayan, and then yan, marami pang klaseng cement na available sa atin. Pero yung ibang more on Portland pa rin siya, pero meron lang siyang additional composition um doon sa cement that would improve the properties ng cement na ginagamit, like kapag gagamitin mo sa underwater, so yun yung magandang gamiting cement kaysa yung ganitong klase, yung ordinary cement, kasi it will be attacked by yung intrusion ng salt water, pwedeng masira yung ating rebars. So yun, I think yun yung pina-assignment ko sa inyo, di ba? I hope na ipasa na, klase. Yan. Tsaka kasama siya ng vernacular. For the vernacular pala, before I proceed with the topic, yun, the reason why I ask you to do that, kasi para para yun yung ating way of um, doing a research. Ano ba yung ginagamit na terminologies sa construction site? Considering na yung mga tauhan natin sa site later on will not are not educated, unlike tulad natin. So hindi natin pwedeng gamitin basta-basta yung mga English terms sa kanila, kasi iba yung terminology na ginagamit nila. So we should adjust with their language. So yun. So next, concrete. So as I've said a while ago, so it is a combination of cement, aggregate, and water. So for the aggregate, that's the combination of coarse and fine aggregate or sand and gravel. So ang tawag natin when the concrete hardens or habang tumitigas yung concrete, so ang tawag natin doon is setting. Okay, you may find confusing kapag sinabi natin setting ng concrete tsaka yung curing. Pag curing kasi, we 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 make sure that the desired strength as it sets nakukuha natin sa curing, kung paano natin pinapatigas yung concrete. Okay? Yan. So again, almost identical, similar yung setting and curing, pero sa iba yung definition ng curing versus sa setting. Okay, so when cement is mixed with water and fine aggregate or less than 1/4 inch, so it is known as mortar or cement plaster. Now, if we are only mixing sand, walang gravel, so ang tawag natin doon is mortar or cement plaster. So normally the application of that sa construction is kapag papalitada tayo. So whenever we do that, yung plastering ng pader, 'di ba, naglatag tayo ng hollow blocks as plaster. So kung gusto natin kinisin, buhangin lang 'yon, walang graba. Kasi kapag may graba, kakapal yung palitada natin. Tsaka baka hindi siya kuminis. Then kapag naglagay na tayo ng large aggregate, okay, aside from yung sand, then cement and water, so ang tawag natin doon is concrete. Okay, so magkaibang mortar sa concrete. Mortar, 3 lang ang ingredients at least. Concrete, 4 lang ang ingredients. Ayan.
Now, pag yung concrete nilagyan natin ng steel, so tawag doon reinforced concrete. Pero again, kapag walang steel, ang tawag lang natin doon, plain or mass concrete, which is also this one. Concrete or plain or mass concrete, so they are the same. So what's a good quality of concrete? Concrete should be strong, durable, of uniform quality, and thorough sound. So dapat matibay, matigas. Wait lang. Okay. So, the good qualities obtained. So, paano ba natin nakukuha itong good qualities of concrete? So, paano natin na-ensure na matibay at sound at uniform yung quality? Meaning, all throughout the entire concrete member or structure, iisa lang yung quality. So, we should be careful first in the selection of materials. So, syempre, kung anong ginamit natin sa isang part, yun din yung gagamitin natin all throughout the entire project. Then, correct proportioning. So, hindi pwedeng basta-basta halo lang tayo ng halo ng graba, ng sand, tsaka ng semento. Sorry class for the intermission. Anyway, going back. So, aside from the correct proportioning na hindi tayo basta-basta buhos lang, lagay lang ng lagay ng mga materials. So, we should also make sure that whenever we mix the material, so we should mix that thoroughly. So, there are at least 3 ways for us to uh, mix concrete. So, una yung using a concrete mixer coming from a batching plant. So, ano bang itsura ng, may ano ba ako ng batching plant dito? Wala. So, pakita natin. Ang itsura ng batching plant. So, it can be done sa batching plant, or it can be mixed by one bag of mixer, or it can be done manually. Yung sa manually, yun ang kailangang i-thorough mix natin. Pakita natin, batching plant. Para may idea kayo kung ano itsura. Ayan. So sa batching plant, ganito siya. Ito. Yan. May isa silo, diyan nakalagay yung mga ingredients ng concrete or cement, I guess. Ayan. And then yan, ihahalo tsaka ibabagsak dito. Normally, dry naman yung nilalagay dito. Not sure on how the silo actually works kasi hindi pa ako nakapagtrabaho sa batching plant. Pero the concept here is that diyan nanggagaling yung material, tapos they add water here dito sa mixer, and then tsaka siya tinatransport. Normally they add mixture, yung normally retarder or yung ingredients para hindi kagad mag-harden yung concrete. So, as they travel papunta sa site, para kapag dating doon, kumbaga nadi-delay yung pagtigas kasi meron tayong travel time added. Or class, kinakausap ako ng anak ko. Ayan. Anyway, so going back. Yun, pagka one bag mixer, so yung proper placing nun, dapat umiikot habang piniplace yung material. And then on the other hand, yun, yung manual mixing, yun, mano-mano. Normally, ang gumagawa nun yung mga skilled workers natin. Ayan. Yun yung parang gumagawa sila ng
parang ano, vulkan, yung may opening na tapos nilalagyan nila ng tubig sa gitna. Okay, next is yun, careful transporting ng material and placing. So kapag galing sa batching plant or kahit sa mixer, normally kapag gusto mong iakyat sa taas, ay yung sa batching plant pa lang pala muna. So galing sa mixer. So kapag yung bubuhusan natin is multiple levels ang lalagyan, like kunwari nasa 8th floor, so medyo mataas. So gumagamit tayo ng pump, ano, ng concrete pump para maakyat. Bali ganito siya. Ito. So basically, ipubuhos dyan yung concrete tapos meron tayong hose. Ayan, ito. Papunta doon sa taas ng floor. So mahaba yung ano na yan, yung hose na yan. So dapat every time you are pouring concrete, chine-check kung okay ba yung ating hose, wala siyang leakage. Now, ganun din, nilinis yan after gamitin kasi pag tumigas, so baka hindi mo na magamit yan, tatapon mo na yan. So, another thing of dapat parang quality ng concrete is that medyo fluid siya. Hindi sobrang daming tubig, pero hindi rin sobrang tuyot. Pero especially whenever you are considering to use this concrete pump, dapat medyo fluid siya in a way na kapag tinulak na siya ng pressure paakyat, so makakaakyat yung ating concrete papunta or makakadaan doon sa hose. Kasi kapag hindi siya fluid enough, so hindi siya makakadaan dyan. Pagka sobra naman, so maiiwan yung mga rebars and then yun, magbi-bleed ng sobra yung tubig. Bleeding, yun yung term na kapag nag-pour ka ng concrete and then as it hardens, as it settles, nagkakatubig sa ibabaw, umaangat yung tubig. So, nagbi-bleed yun. So, we don't want that to happen most of the time kasi lalo na kung sobrang dami ng tubig. Well, hindi naman may iwasang mangyari yun. Pero at the acceptable, dami. Kasi pagka sobrang tubig, so, babagsak yung rebar, yung gravel and sand, saka yung cement, tas yung tubig hihiwalay. So, yun. Mamaya i-explain natin further. And then kapag mixer, yung one bag mixer, so alam niyo naman siguro yun. Pakita na lang. Yung one bag mixer naman or yung manual, ayan. Ano naman to? Tawag diyan. Usually ginagamit to sa mga maliliit na project or kapag magbubuhos na iaakyat natin or na idadala natin ito near the location of the placement of the concrete. Kunwari, magbubuhos ka ng pang second floor. So sa ground floor, pwede kang mag-mix nito. Okay? Now, whenever you are using this naman, so ang ginagawa dito pagkahalo, ibinubuhos na doon sa mga unti-unti, pwede mo siyang ibuhos doon sa mga timba para i-lift manually. So, yun. So, that's also same with the manual mixing, yung hahaluin sa sahig. So, as part of the transporting, tina-transfer and piniplace siya sa location of the structural member na concrete through pail. Okay? So, gumagamit tayo ng timba. Normally, 'di ba meron tayong nakikita mga timbang malalaki sa site, hindi yun pinupuno klasa, kalakalahati lang kasi mabigat ang concrete. Kahit maliit na timba, pag napuno yun, yun, sobrang bigat na kaya wag pupunuin yung malaking timba tapos ipapabuhat sa labor natin. Well, alam naman yun ng labor natin kung hanggang saan na yung carrying capacity nila. So pwede naman silang magpabalik-balik ng pagbuhat ng timba na may concrete. Okay?
And then lastly, ayun, proper curing or protection of concrete after is placed. So ayun nga, yung curing, eto na yung time habang nagsiset siya, we achieve the the compressive strength na kailangan niyang ma-achieve. So yun. In terms of protection siguro kapag let's say inabutan ka ng ulan, so takpan para hindi ma-penetrate ng ulan yung tubig, etc. So and then in terms of protection, yun, pag tubigas kasi yan, tapos kunwari nag-hardens na later I will discuss kailan pwede tanggalin yung forma, binubusan ng tubig. So that's part of the curing process. Kasi pag hindi, dahil may external weather factors, the amount of water applied sa concrete, pwede siyang matuyo. So wala namang problema kahit madalas basain yung structural member. Actually, mas nagpapatibay pa nga sa concrete yun. Wag lang magdadagdag ng tubig habang basa pa yung concrete. Ginagawa to kapag tuyo na. Then that's also the reason why whenever we created a concrete cylinder, inilulubog natin sa tubig kapag natanggal na sa forma. Kasi it helps the concrete as it settles or as it hardens. So yung curing niya. So yun, para ma-reach niya yung desired strength niya. So we submerge that sa curing tank or sa tubig, and then yun, in a way, yung actual na binuhusan natin para ma-cure, bubuhusan pa natin siya ng tubig. Okay? That methodology and the curing tank, yung cylinder, etc., those processes will be discussed sa other subject nyo. I think you have para construction materials na subject yung gagawa kayo ng concrete cylinder. So that will be discussed under that subject. So more on slight explanation lang yung sinasabi ko in terms of the curing of our structure. So, what are the materials used again for the concrete? So, una is cement. So, nasabi na natin to, pero ito yung mga test na ginagamit natin or ginagawa natin sa cement. Una yung soundness and constancy of volume, then time setting, fineness, tsaka yung tensile strength of standard sand mortar. Ito although I already mentioned na weak in tension si concrete, pero yun, it's still part of the standard test made sa cement. Ito, pinaghahalo siya sa sand para maka-form ng mortar, and then i-test natin siya. Ayan. Normally, the standard specifications na ginagamit is ASTM. So I think na discuss na natin to last time, yung sa mga abbreviations tsaka yung mga standard. Wait lang. Next is aggregates. So pag sinabi nating aggregates, we have to fine. So simple lang natin, fine sand. Ayan siya. Basahin nyo na lang to. Pero ayan, na-explain ko naman na yan kanina. And then if we have fine, we have coarse. Normally, ang ginagamit nating size of the aggregate or yung typical available sa hardware is 3/4. Yan yung inilalagay natin sa concrete. Yung iba bidan sa mga sa mga slab on grade, yung hindi siya structural member. Ayun, pwede naman. Pero yun, ang normal kasi talaga natin ginagamit is 3/4 inch yung coarse aggregate size. Ayun. And then meron pang mas maliliit. Ang nakita kong application nun, siya, kung gusto mo ng gravel finish, yung medyo magaspang, gravel finish na ginagamit sa sahig. Yun. Yung bahay kasi ng lola ko before, siya, gravel finish yung sahig nila. Pero maliliit yung gravel size. Tsaka class, there are two
kinds of coarse aggregate. Isa is yung round tsaka yung angular. Ang difference nun is that pag sinabi natin round, makikita nyo yun, round is nanggaling sa ilog. So, yun yung mga rounded yung gravel or yung mga bato. Kapag ka medyo pointed, medyo nakakatusok yung gravel. So, that is crushed or angular, meaning may mga angles yung ating gravel. So, ang way of quarrying naman nun is yun nga dinudurog yung bato na mga boulders compared again with the around. So kina-quarry lang yan sa ilog. So through weathering kaya nagiging around. Next is materials of concrete, so water. Pag sinabi naman nating water, alam nyo naman na yan, pero ang ano lang natin dito is that dapat malinis yung tubig. So siguro galing sa gripo. Okay, so it should be potable. So don't use brackish. Brackish is a type of water wherein yung yung salty water nagmi-meet sa doon sa tubig tabang, which is kunwari yung mga tubig galing sa ilog. So kung saan siya nagmi-meet, yung dalawang yon, hindi pwede yung tubig doon. And at the same time, yung seawater naman, lalong hindi pwede kasi meron silang salt content. Kaya that would compromise yung ating concrete. Pero I think there are innovations that use this type of water. Pero other type of cement, meron silang mga dinadagdag. Pero yun nga, yung for the very basic, so dapat hindi siya, hindi pwede siyang gamitin. And then water should be, ay na nga, free from oil, acid, and vegetable matter or yung mga organic kasi pwedeng ma-compromise yung mix natin. And then, take note, sabi dito, the less water used in mixing, the better the quality of concrete. Ang ibig sabihin dito is that the right amount of water. Pero hindi yung sobrang konti. Kasi pag sobrang konti, mahilap yung halo natin or hindi naman siya workable. Kapag sobrang dami kasi, ngayon, nag-uumapaw na sa tubig. So, later on, mag-bleed, tatagas lang din yung tubig. Yun yung sinasabi ko kanina na once na mag-bleed, pakita natin ng picture. So, once na mag-bleed yung concrete, ayan. So, makikita nyo may lumalabas na tubig as it hardens. So, okay lang yan. Pero kasi kapag ang bleeding sobrang kapal, okay, or sobrang dami na ng lumalabas na tubig na ganito, tawag dyan, na yun, ibig sabihin, sobrang dami talaga ng tubig na naihalo natin and at the same time, yun, may possibility humiwalay yung dami ng tubig sa sa concrete. Ayun. Okay. Next is water cement ratio. Ito. So, the amount of water used per bag cement usually varies from 5 to 7 gallons with 6.5 gallons average for ordinary job condition. Ideal mix is one that is plastic and workable. Ito yung sinasabi natin. Dapat workable siya. Plastic in a way, matigas. Then, kapag kagagamit tayo ng mga pump, fluid enough for us to transport that through concrete pumps. Then, it should not be too dry. Ito yung sinasabi natin din kanina. Dahil it would be hard for us to work on it. Yun yung term na ginagamit natin, workable. Okay? So, yung workability niya, mahirap. And then, not too wet. Dahil magsiseparate nga yung ingredients. Okay? And for us to determine if we have a
workable concrete. So ito yung test na ginagawa natin. So ito gagawin nyo to sa sa yung binabanggit ko subject na construction materials. Not sure kung ano na tawag sa subject na ngayon. Pero yun yung subject na gagawa kayo ng cylinder. Before you create a cylinder kasi ito yung isa sa mga first test for you to ensure that yung concrete na ipo-form nyo later on will be workable. So it is used for measuring the consistency. Tsaka yung it define the state of fluidity of the mix. Yun. Tsaka yung workable niya. Dito ma-define. So ang process nito is done using this lump cone. Ang tawag dito is lump cone. Tapos may tamping rod kayo, yung pang-tamp, pang salaksak ng concrete. So you pour concrete every 1/3 of the cone, salaksak, 1/3 salaksak hanggang mapuno. Tapos yung apaw, papantayin sa ibabaw. And then as you do that, dapat tinatapakan mo tong gilid kasi pag hindi, aangat yung molder or yung slam cone. And then you will lift it, tapos babalik tayo mo yung slam para i-measure yung slam. Now, through this measurement, you will be able to come up with this different scenario. Kapag hindi siya bumaba, ibig sabihin, non-plastic, kulang sa tubig. Kapag ganito, the right amount, okay to. Pagka ganito, then meron certain depth. I forgot the depth of this one. Pero may certain depth na mini-measure para ma-identify kung workable yan. And then collapse slab, ibig sabihin non-cohesive or sobra sa tubig. Okay, on the other hand naman, pag shear slab, nag-collapse yung isang side, ibig sabihin hindi pantay ang halo. So, ang gagawin mo lang naman pagka ganito, dagdag tubig. Pagka ganito, ulit. Kasi dami ng tubig niyan eh. And then, eto naman, ang gagawin mo dito, haluin mo lang ulit. Tapos, yan. And then, for the proportioning of concrete, so meron tayong classes na tinatawag. Plus later on sa class natin, I will prepare an ACI method. Kasi dapat ma-discuss sa inyo yon. Aside from this one, the proportioning of concrete, yun yung on how we proportion concrete based on the strength dinidesign natin. Okay. Now, tawag dito, I'm not sure if that is under the syllabus pero isasama ko kasi proportioning pa rin naman siya ng concrete. Hindi lang siya based sa ratio. Ito kasing pinapakita ko sa inyo, this is based on the ratio. Yung i-discuss ko later, that's computed. Okay. So, for the proportioning of concrete, we have classes and then ito yung ratio. The first number stands for number of cement. Second is number of sand, then the number of gravel. So, paano natin siya ginagawa? So, for the ratio, 1 bag of cement and then yung susunod naman, equivalence niya na bag of sand and gravel. Pero the proper way for that is gagawa kayo ng isang mold, ng isang pang-calibrate. So you create a 1 by 1 by 1 cubic foot, 1 by 1 by 1 cubic foot na molder. So kahit gawa ng sa plywood, parang gagawa kayo ng cube. And then you will use that, punuin nyo ng sand. Sabihin, ganun kadaming sand yung gagamitin nyo. Ang equivalent na 1 cubic foot, yun. So yun yung isang yun yung isa dito. Okay? So parang ibig sabihin nun 2 cubic foot and then 4 cubic foot of gravel. 2 cubic foot of sand, 2 cubic foot of gravel. Now, para hindi mo din laging gagamitin yung molder na yon, so gawin mo, punuan mo ng sand yung 1 cubic foot na mold. Tapos pag okay na, isasalin mo sa timba, mamarkahan mo yung timba kung hanggang saan. Kaya I think doon sa nakita nyo yung video, kasi just imagine, I video to the picture. Saan na ba yun? One bag mixer. Ito. Yan. Yan. So, just imagine, kapag walang marka to tapos hindi consistent yung laki ng timba, 'di ba? So hindi natin mare-ratio ng tama yung ating cement. So more on
hahanapin nyo kung nasaan dito yung equivalent ng 1 cubic foot ng sand tsaka ng gravel. Yun yung magiging marking mo dito para pwede mo na itong gamitin kasi syempre mas madali pa rin namang gamitin na nagsasalit ka ng ng timba sa mixer compare doon sa kahoy. Pakita ko. Tingnan natin kung mayroon sa internet. Ayan, oh. Eto, gagawa ka ng isang box. Yan, parang cube. Ito. Parang cube. Cubic foot dapat to eh. Ay, hindi. 1 cubic meter yun. Iba yan. Wala. Pero anyway, basta yun. Para mas madali. Or yung iba naman ang ginagawa, hindi na gumagawa ng box. Yung bag na semento, ganun kadami. Well, para lang naman yung equivalent lang din naman yun. Ayun. Pero that's 40 kilograms of cement. Pwede rin yun na yung bag ng semento, doon nila nilalagay yung graba at buhangin. Ayun, so for this one, we have other classes. As we change in class, medyo humihina yung strength kasi dumadami na yung sand and cement composition niya. So meaning yung binabind ng isang bag ng cement. Okay, so konti na lang yung dumadami yung gravel and sand niya. Okay. Yan. So for class A, so it can be used sa mga slabs, beams, or yung sa mga structural members. Ito naman sa mga walls, then slab on fill. So yung mga slab sa flooring, sa ground floor, hindi pwede yung slab sa hindi pwede yung sa class B and C yung slab sa second floor kasi may bakal yun, tsaka naka-design. So normally class A or AA. Ayan. So, ito yung equivalent niya in strength. Ayan. So, the ultimate compressive strength or the design strength natin should be within 28 days. So, dapat sa 28 days, kunwari naka-design yung concrete mo na ibinuhos na let's say 21 megapascal. So, dapat ma-achieve niya na yon on or before mag 28 days. Kasi kapag kunwari hindi pa niya na-achieve yon at 28 days, so may problema na sa concrete mix. So either babasagin or may gagawin kang remedy for the concrete. Then for us to determine if the concrete achieve its strength, so doon na papasok yung mga cylinders, yung concrete cylinders. We test that I think every week. Marami ka namang cylinder na binubuhos. So we test that every week for us to check kung na-reach na ba niya. For example, nagbuhos ka ngayon. Meron kang maraming cylinder na pinrepare for that. So let's say after 2 weeks nag-test ka, then check mo kung ano na yung compressive strength niya. Using empirical formulas, you can check whether if later on ma-achieve na niya or kung na-achieve na ba niya talaga nung araw na yon. Pag hindi pa, test ulit on the next day hanggang sa 28 days. So kailangan umabot yon ng kailangan umabot siya ng ultimate compressive strength bago o during the 28th day. Okay? So we have two types of mixture that can be classified. Una is the design mix, meaning pag sinabi ng designer, let's say 3,000 PSI or 21 megapascal yung ilalagay nating concrete. So hindi i-specify ni engineer or ni structural engineer if the concrete needs to be ready mix or dapat ba ito yung proportions nung cement, sand, and gravel. So, hindi na niya iintindihin yun. Ang responsable doon si contractor. Either magde-design mix siya, gagawa siya ng computation using ACI method, o kaya naman,
o-order siya sa batching plant. So bahala siya doon. Ngayon, pag sinabi naman nating prescribed mixture, yung engineer na nagde-design, yung magsasabi ng mixture or kung saan kukuha or kung paano yung magiging proseso niya. Ngayon, ang gagawin lang ni contractor kung anong nilagay ni engineer na nag-design sa plano, so susundin lang siya ni contractor kung sinabing use ready mix ganito ganito ganito. So susunod lang, or pag sinabi nung designer na use class AA mixture. So ibig sabihin babalik ka dito, ito yung gagamitin mo. Okay? So yun yung natin. Yun yung two classification of concrete mixture. Whether through its strength or through mixture yung nakalagay sa plano. Ayan, so ito na sabi ko naman na to. Ito yung yung ratio, and then yung ito naman is kung ilan lang yung equivalent niya in terms of kilograms and volume, pero nasabi ko na rin naman na to kanina kung paano natin ipo-proportion siya ng tama. Okay, so mixing at na-discuss tayo natin can be machine mixing, batch mix, continuous mix, or hand mixing. So batching plant, one bag mixer, or mano-mano hand mixing. So for the removal naman ng ating forms, so ito yung at least yung mga days natin bago i-remove. Then last take note, whenever you pour concrete, huwag nyo kakalimutan pahiran ng use oil or ng oil yung surface ng formworks para pag tinanggal natin yung formworks natin, hindi didikit, hindi masisira yung formworks, or hindi din masisira yung ating concrete, and at the same time pwede nating ma-reuse. So meron tayong, although hindi part ng lecture, meron tayong meron tayong mga ginagamit na formworks, okay, or yung pang mold sa site na plywood. So it can be ordinary plywood. So yung mga ordinary plywood, eto. Papahiran mo pa din yan ng use oil or phenolic. Eto yung black, yung may coating na black. So ang maganda dito, since may coating to, hindi siya madaling didikit. Kasi eto, yung iba, since take note, plywood is a material of anorganic entity, 'di ba? Galing yan sa puno. So nag-a-absorb kasi yan ng tubig. Okay? Yung mga kahoy. Now, kapag yung normal plywood ang gagamitin natin, tapos we apply oil, so somewhat nagkakaroon ng parang separation yung concrete ng konti doon sa plywood. Kaya lang mag-absorb pa din siya ng tubig. Ngayon, para mas maayos yung natin, paggamit ng formworks, ito yung ginagamit, phenolic. Pero hindi naman restricted gumamit ng plywood. Kailangan lang talaga yun, maglagay lang ng oil at least para hindi mahirap hindi mahirap tanggalin. So now, if you're gonna use phenolic, since may coating siya, so kahit may coating yan, kailangan mo pa ding maglagay kasi ng use oil. Kasi again, para ma-reuse natin yung kahoy. So ang goal din kasi natin dito is that makatipid sa construction na hindi nako-compromise lahat ng aspeto in terms of the structural member na binubuhusan ng concrete or yung mismong natin formworks. So and then yun, take note, kapag nakakatipid tayo, it would also equate to savings, which somewhat turned into a profit. Ayan. So yun, again, going back with the removal of formworks. So ito yung mga days at least that would give us at this time kung kailan na natin pwedeng tanggalin. Ayan. At tsaka pala class sa ba yung slab? May slab ba dito? Slab. O parang the footings to. Walang slab.
dito. Pero for those slab or beams, kapag tinanggal na yung formworks, tinutukuran natin sa ilalim. Yun yung makikita nyo sa construction site. Yung mga may bakal na nakatukod or sa mga bahay na pinapagawa, may mga kahoy or coco lumber na nakatukod sa ilalim. Ang tawag naman doon, shoring. So, oops. So, ang tawag doon, shoring. Yan. So, kung ito yung slab natin, so meron tayong mga tukod sa ilalim. Para habang tumitigas siya in 28 days, so may tukod tayo. Then class, pag tinanggal mo yung formworks, hindi ka pa pwedeng mag-continue ng work sa taas ha. I think a certain time frame pa, kahit hindi pa 28 days, dahil may shore naman. Pero wag ka muna mag-work dun kasi medyo malambot pa yung loob niyan. Kahit may shoring, baka kasi maglagay ng mabigat, hindi kayanin ng shoring. Masira lang yung ginawa. Ito, pakita din natin. Ayan, may shoring na nilalagay sa walls. Asa ka na yun? Op. Ayan. Ayan, eto, shoring. Ayan yung mga makikita niya nakatukod. Pwede rin naman gawa sa kahoy yan, pero normally, ang ginagawa na ngayon, bakal eh. Tsaka para reusable. Eto, pwedeng, kunwari mangongontrata kayo balang araw, magandang maging investment tong mga shoring na to kasi um, pagka kinote mo siya sa isang project mo ngayon, sa mga susunod, pwede pa rin siyang i-code. So, hindi mo na siya, hindi mo na yan itatapon kasi na ano naman to eh, na re-reuse. Now, kunwari, merong masirang part, yung mga clamp. Eto, yan yung pula, yung mga clamp niya, ganyan. So, nare-replace din naman yan. Pag manual lang shoring, yung iba ganito. Pero ito medyo iba pa eh. Pero yan, ang lagyan natin siya, wood. May kahoy ba dito? Wala na halos. So baka sa Pilipinas na lang yon yung gumagamit nun. Pero anyway, so yon, ito yung mga ano natin, mga um, ginagamit once na we remove the formwork. So pangtukod sa ilalim. Then take note that concrete also shrinks. So meaning lumiliit siya or nag-expand due the temperature. So with that, naglalagay tayo ng mga admixture. So kanina nabanggit ko yung admixture. So meron tayong mga admixture para maiwasan natin yung shrinkage or yung pag-expand ng concrete. Take note, nangyayari yung shrinkage sa malalamig na temperature. Nag-expand naman siya sa may init na temperature. So, ang gusto nating mangyari sa concrete is that it settles normally. Kapag ka malamig ang panahon, ang tagal ng settling niya or minsan nag-shrink pa siya. So, naglalagay tayo ng admixture. Okay? So, ano ba yung admixture? So, it is a substance na inilalagay sa concrete. So, nagiging somewhat panlima na siyang ingredients kasi kina-counter niya kung ano yung weather, yung environment condition. So, ang ang admixture iba't iba ang purpose niya depende sa pangangailangan mo. Iba't iba din ang tawag sa ilalagay mo. Pero in general, admixture yung panlimang ingredient. So, it is used for mixing into concrete, or mortar, or for surface application. So ano-ano yung iba't ibang admixture to counter yung shrinkage, yung expansion, yung pag-settle or yung pag-cure ng concrete ng mabilis dahil mainit, natutuyo yung tubig, or yung pag-settle ng concrete ng matagal kasi masyadong malamig. So ito, ang tawag natin doon is accelerator kapag ka gusto mong matuyo agad. So speed up settling time and develop earlier strength to reduce the length of time for protection. So normally, we add this sa mga malalamig na lugar or yung medyo humid. Retarders naman, ito kapag very hot yung condition, so we add this to slow down the hydration.
Ayun. So, that is the retarder. Then, another use of retarder, yun, yung sa mga, kunwari sa mga disyerto sa Middle East. So, normally, gumagamit talaga sila niyan. Now, meron akong nakita before, uh, it's aside from using accelerator para mabilis tumigas, yung mismong ilalim or yung formworks ng concrete, meron silang coil na pinapainit yung formworks. Not to the point na masusunog yung formworks, pero parang may heater sa ilalim, parang ganon. In a way, yung mismong formworks, mainit na. So, nakakatulong siya dun sa concrete na mag-hardens quickly. Ayun. Yung sa retarders naman, na parang bumagal, meron ako nakita gumagamit ng malamig na tubig. Para pag hinalo, well, alam naman natin na pag hinalo yung tubig sa concrete, umiinit din yung concrete, yung concrete. Mainit ang concrete pag hinaluan ng tubig. Pero dahil hinaluan siya ng tubig, malamig yung concrete. Tapos, yun, ipe-place, tapos yung weather, at least, naka-counter niya ng doon sa first few hours nung concrete yung weather. Then aside of course for the retarders. And then we have air and training agent. So ito naman minutes a bubble throughout the concrete which generally increases the resistance of concrete to freezing. Pero normally di naman natin ito ginagamit dito kasi wala namang snow sa atin. And then lastly, waterproofing. So it decreases the water absorption of the concrete or mortar. It does not render concrete waterproof. Yung waterproofing na nilalagay natin sa concrete, ang isa sa mga brand na I think na nagamit ko na is Sahara. And then there's another one na hinahalo pa. Usually packets of ano yon of admixture. Nare-reduce lang niya yung water absorption. Okay? Pero hindi yun nagiging waterproof yung buong concrete. Okay? Nababawasan lang niya. Para maging waterproof yung concrete, kailangan natin siyang applyan ng waterproofing sa surface niya kapag pinalitadahan natin. Okay? Ayun. So, plain and reinforced concrete. So, na-discuss na natin ito kanina. Let's skip that. Ito, yung forms of concrete construction. So, we can use yung kahoy lang na formworks. Ito, or this one. Or yung iba naman gumagamit na ng mga hybrid like may bakal na yung formworks or meron ng mga tawag dito parang combination usually to ng phenolic board tsaka bakal or minsan hindi na phenolic board yung ginagamit, steel plate. So with this, ang mga construction sites na ginagamit dito pag repetitive na yung paglalagyan and at the same time mas advantageous para sa contractor na gumamit ng mahal na formworks kasi later on can be used with their other projects. So okay din yon. As long as that all formworks would be able to mold yung specific member size ng isang structure na binubuhusan. Okay? So different of plywood and lumber. So plywood is a lumber. Okay? Then lumber just refers to wood while plywood is a lumber product. So yun yung yun yung separation with that. Tsaka pag sinabi nating lumber, kahoy siya na pwedeng gamitin. Can be cut yung puno. Kasi ganito yun eh. Pagka puno, tapos tinanggal mo yung mga outer barks, tinanggal mo yung mga sanga-sanga, ang tawag doon, timber. Okay? Or minsan yung mismo puno, timber. Ngayon, kapag pinrasis mo na yung timber, kinat mo na siya into 2x2 or yung 2x2, 2x3, 2x4. So, ang tawag na doon lumber. Okay? So, ang tawag doon is 2x2 lumber or 2x4 lumber. Now, yung plywood na term, it is used doon sa mga
yung sa malalapad na cut ng puno, yun yung parang tinatasahan mo yung puno para maging sheet. Tapos ididikit mo siya ng mga glues para magkaroon ng layers of plies. Kaya siya tawag ay plywood. So ito yung example ng plywood. Ayan. Ang process ng pag-ano ng plywood, class tinatasahan niya na. Pakita natin. Baka lang nagwa-wonder kayo kung paano nagagawa yung plywood. Hindi siya kinakat ng ganong kalaki. Kasi kung ikakat mo siya ng ganong kalaki, wala naman bihira naman yung ganong klaseng puno. How? Yan. Asa na ba yun? Kasi tinatasahan yung puno sa picture. Eto, ayan, parang ganito. Kakat mo yung puno, tapos ipapaiaan mo sa machine. I think ito. Tapos tatasahan yan. Ayan, pinipil. Ayan. So, tapos, kapag manipis na, i-dry, i-glue, ayun, edge trimming, etc. Ayan. Okay? Ayan. So, ang difference ng plywood and plyboard, ko baliktad to eh. Ito plyboard eh. Tingnan natin. Plyboard. Ayan. O tama nga baliktad. Ang board ganito, yung yung labas. Plywood, yung maraming plies. Okay, plywood and plyboard. Parang baliktad yun na i-type ko dito. Ilipat natin. Yan. Plywood and plyboard. Pag sabi natin plywood, yan yung may makapal na palaman sa gitna. Then pagka plyboard, kapag ka plywood, ayan, ito siya yung parang consistent yung plies na idinidikit to form the specific thickness of the plywood. Steel rebar. So ito yung mga bakal na ginagamit natin. So it can be rib type. So may mga types na iba-iba yung rib. Ito yung normally nakikita natin para slanted. Merong mga rebars before na ano lang siya, plain. So makinis yung labas. Kaya lang, I think nagkaroon ng study na mas may kapit sa pull out itong rebar. Meaning, nagkakaroon siya ng friction or resistance within the surface of the concrete. Unlike kapag plain rod lang siya na makinis. So kaya ito yung widely manufactured ngayon at ginagamit. I think nagkaroon ng ganung study. May nabasa ko before nung nagtitesis ako sa masters. Ayun. Then steel bars or rods. So ito ayun na nga yung sinasabi ko, bars may be plain. Okay, yung makinis or deform. Ito, meron siyang mga lugs and rib. Ito yung rib. Ito yung lug, LUG. Ayan. So dito sa Pilipinas, actually etong ano na to is tawag dito. Ito is the this information came from Still Asia. Kinuha ko lang siya last night. So ito yung minimum size and length. Size in diameter and then length in yung haba. So ito yung in mm, pag bibili ka ganito kalaki yung bars na pinoproduce dito sa atin or nung company na yon with certain color. Okay? Kung babalikan ko tong color, may kulay-kulay kasi yan sa ilalim. Ayan. So diyan mo nakikita eto. Yan yung marker natin kung ano yung grade or ano yung compressive strength niya. Normally pag sinabi mong 40, that's 40 PSI, 60 KSI ata ito. Tapos KSI, yon. So ito yung equivalent ano niya in
English. Ito kasi in ano to eh. In ano to in sorry, in English in SI. Sorry. Ayun, yun, again, etong ASTM equivalent, ito is in English kasi ASTM is an American standard. Ang gamit sa US is English system. On the other hand naman, yung PNS, ito yung Philippine National Standard natin. Well, equivalent lang din naman to sa ASTM, pero kinonvert na natin into SI or naka-MPA na tayo. Yan yung equivalent niya. Okay? Now, with the size diameter, ito 10 mm, ito yung mga sizes natin na mabibili sa market. Pero not all sizes are available sa hardware and not all grades are available sa hardware. Yung mga ordinary hardware, wala sila nito. Yung iba substandard pa nga yung binebenta. Kaya please make sure that whenever you are constructing a project, tapos structural member yung paglalagyan, um, you ask a meal certificate. So yung meal certificate would confirm that the steel na binebenta sa hardware is standard. Okay, kasi hindi sila makakakuha ng meal certificate like for example sa Steel Asia kung hindi sila kay Steel Asia bumili. Okay? Now, yung mga substandard, okay lang 'yon kung ang paglalagyan mo lang mga ano to, yung bakal sa fence or kung maglalagay ka ng bakal sa sinisementong driveway, as long as ang slab mo is on grade, walang problema 'yon. Pero kung slab sa second floor, kailangan doon standard na yung grade ng bakal conforming doon sa nakalagay sa plano, okay, na grade. And at the same time, these are also the lengths in meter. Ito yung sukat ng ating rebar in meters. So don't get confused kasi sa ano to? Sa sa kahoy, okay, yung nabibili nating kahoy, yung timber, yung lumber, mga 2 by 2, in feet naman yon. Feet nga ba? O meters? Parang in meters ata din yun. Yung ano pala, yung isa, sorry, yung yero, yung yerong nabibili natin is same din in 6, 7.5, 9, 10.5, 12. Pero that is in feet. Okay? Yan. Pero just to separate them, make sure that alam nyo yung unit na binibili nyo sa hardware. Pero anyway, so going back with this, so ito yung length ng ating available sa market. Okay? So, bar grade and marking. So meron tayong mga markings sa bar. Ito. So yung letter, kung yung initial ng manufacturer, yung next is designation ng ating size designation. Ayan. And then yung third is type of steel type. Ayan, ito depende. Ayan, and then ito, kung ito yung mga selection niya. And then yung minimum yield grade niya. Ayan, nakalagay dito. Or yung marking dito. Yung iba, wala. Pero usually 4 naman yan. Complete yan. Makikita nyo yan doon sa rebar na binibili. Okay? Aside from this one, the rebar, meron din tayong mga other steels na pwede nating i-combine. Pero on much lighter strength lang siguro sa mga driveways na sisementohan. We can use this one, wire fabric, so parang ganito, or the welded wire, parang ganito naman siya, yung ating connection. Or another one is ganito, triangular mesh, okay? Aside from the doon sa ilalagay mo siya sa concrete, so pwedeng ganito naman yung usage niya. Siya na mismo yung floor. And then ito, expanded mesh. Ito di pa ako nakakita nito sa actual. Pero ito nakakita na ako, tsaka itong dalawa. Ayun, so that's the end of our topic.
Do you have any questions with our lesson? May clarification ba? Ano may chat pati ka natin? Wala. Sige. Walang question? Sige. So that would be the end of our topic. For the rest of the day, so please, for those groups na wala pa rin, um, ano to, wala pa rin kayong plan. So please make sure na you secure one. And then next week, so face-to-face tayo. Tama na yung cycle natin. Let's double check nga. Wait lang. Okay, puntahan ko lang yung check natin kung ano tayo, Chrome assignment. Yes, Sheila. May question? Ask ko lang po about sa plan po. Okay lang po ba yung apartment type po? Okay lang, walang problema. Minimum lang naman yung residential, pero kunwari apartment type, okay lang. Kaya lang kasi baka sobrang laki ng mga makikita niyong mga plano. Pero nonetheless, pwede rin naman, pwede rin naman. Bale yung ano po, 200 square meter po, sir. Pwede pa rin, pwede pa rin. Like kunwari duplex, gano'n. Tapos combination Opo. na siya ng pwede naman. Pero paano po, sir, if 160 lang po? Okay pa rin po ba? Sige, ibaba na lang natin yung requirement up until siguro 100 square. Pwede, Okay sige. po. Thank you po, sir. Let's do that. Hanggang 100 square meter per floor area. Okay. Sige lang, kung may question pa, mag-raise lang kayo ng hand habang sine-check ko to. So next week, ang Saturday is 27. So 27 September. Ito, Cycle A. Okay, Cycle A tayo. Next week, September. Sige, mag-quiz na tayo para baka isa na tayo ng quiz throughout the semester. Now, tawag dito. So this one, ang topic natin will be yung module 1. Ito 1B kasama to. Tsaka yung module, ko lang, may changes akong ginawa. Module, Module 1A. I think that's the earthworks. Check ko lang kung ano yung laman ng isa. Theory. Taas pala. Introduction. Check ko lang to kung anong uli yung content nito. Pero itong earth and concrete, i-discuss na natin. Isasama na natin yan kasi na-discuss na yan. Ito wala naman kayo makukuha dito. Hindi nakasama tong isa kasi outline lang naman to kung ano yung expected topic. Ayan. So yun, ito yung ating exam. So whatever content is in here, so yan yung ating magiging ito pala. Yan yung magiging coverage. Now, just to be exact with the water, yung concrete ratio. So i-exclude natin yung concrete ratio. Ito yung ipalikan ko lang. Hindi kasali dito kung paano ginagamit ito. Okay? Pero
part pa rin to ng exam. Meaning, kapag nag-estimate na tayo, ilan yung kailangan nating bag of cement, paano natin ito ina-apply sa estimation. So, meaning wala tayong estimation for now kasi ituturo ko pa lang siya sa mga succeeding meetings. So, yun. Then, since we will be having our first quiz, tawag dito, I will create a separate recording for the estimate of concrete material sa ating structure. Kasi 'di ba, assuming na lahat na kayo may plano next week. So kaya later make sure na makahanap kayo kasi next week, well hanggang next week pa naman, once na mag-comments tayo ng plate. So I will be giving you a certain period of time for you to submit. So para less intindihin niyo na kung saan kayo hahanap ng plano at magpo-focus na kayo sa plate. So ang plate natin is yun, estimate ng concrete. Ito, yung 1. So the details will be discussed sa separate recording na gagawin ko. So yun yung ating yun yung ating magiging coverage for plate number 1. So again, next week, so exam tayo, then just visit the recording para makasimula na kayo. Kasi hindi rin ako makakapag-online exam, makakapag-online class next week or makakapag-lecture kasi limited lang naman yung time natin sa room. Ito. And at the same time, tawag dyan, and at the same time, pag nag-online class ako, lahat tayo nasa school. So, separate recording na lang. Again, yung detail ko paano gagawin, i-discuss ko doon sa separate video. Teka. Wait lang, may check lang ulit ako, class. Parang ang papapasukan ko pala sa inyo, hindi yan. Hindi 9:30. Yung last 2 hours ng session natin. Kaya lang. Open ko lang. Eto. Saturday. Although ang room assignment natin, para di ako matagal mag-antay sa school. Eto, 9:30 tayo. Ay, hindi. Wag. Ang oras to. Eto, 11:30. 11:30 tayo mag-meet. Ayan. 11:30 to 1:30 ang exam natin. Yung last 2 hours ng time natin. May room assignment intended pa naman. So, okay lang. Ayan. Any question, class? So, again, next meeting, mag-ano tayo? Mag face-to-face tayo. Let's have an exam. 11:30 tayo mag-start sa same room. Allotted naman sa akin yung room hanggang 9:30 hanggang 3 eh. So, okay lang. Ignore nyo lang yung section na yan kasi may conflict yan. So, yun. Cancel ko na yung recording.